Good day po, sir. This is my prelim examination. Ito nga po sa PRC9. Then, so, una ko pong ginawa is nasa loob na nga po ako ng MariaDB monitor. Ito na po siya, MariaDB monitor. So, sa command prompt ko po siya ginawa. Then, ito na po, MariaDB nan show databases. So, ayan po. Nag-show databases po muna ako para makita ko po na makita po na kung ano lang po yung mga database. So, ito po yung default databases niya kasi wala pa naman po akong ginagawang iba. Information schema, MySQL performance schema, PHP may admin din test, 5 rows in set. Yan po. Then, ito na po yung umpisa ng exam. Pinapa-create niya po kami ng create database library DB which is ito po yung ginamit na function using SQL syntax po. Then create database. Ito po, create database using the command create then database. It will be named library DB. So ito po. Create database library DB. So yun po yung pangalan ng database na pinapagawa niyo po. Then, yan po. Wala po siyang error. Query okay, 1 row affected. So, nadagdagan po ng database yung default. So, nagkaroon po ng library DB. So, 1 row affected. 0.002 second. Then, ginawa ko pong next is show databases para makita po na dumagdag si library DB. Which is ito po. Database information schema. So sa baba na information schema, nandun na si library DB. Yun po. 6 rows in set, 0.01 second. Then yan. Wala rin pong error. Then ang ginawa ko po is nakita naman po natin yung show databases. So lahat po ng databases na nandoon nag-show. Then pumasok po ako kay library DB by command use or syntax use library DB. Then database change, yan po. Database change, then MariaDB library DB. So yan po. Ito pong box na to. Yan po. Yung parang may bracket po diyan na library DB. Ibig sabihin po nun nasa loob na po siya ni library DB. So sa loob ni library DB po, by command create table, then books. So create table command po, syntax, create table syntax, then books. Niname nga po siyang books based din po sa instruction sa prelim examination. Then ang ginawa po dito is meron pong columns. Sinet po siya sa sa loob ng close and open parenthesis. So, ayan po yung mga column. Meron pong 6 dito. Book ID, integer. So, auto increment primary key. So, siya po si primary key. Then, book ID. Book ID po yung name ng column na yon. Then, integer po siya. So, number lang. Then, auto increment primary key. So, siya po yung primary key. Pwede po siyang gawan ulit ng database sabay i-connect. So, magiging foreign key po. Then, next column is title bar char with the maximum characters 255 characters. Then author, the third column, bar char po siya 255 characters. Then genre, bar char maximum of 100 characters. Then ISBN, bar char 13. So yan po. Then, the last column po is copies available. Then, nilabel po natin siya sa integer. Sinat po natin siya as integer. Based din po dun sa instruction. Then, query okay. 0 rows affected. So, yun po. Nag-create na po siya ng row. Ng column. So, wala pa nga pong laman yung row kasi hindi pa nga po napipil. So, ang ginawa ko po is describe books. Yung table na books po. Sa loob ni library DB. Ayan po yung books. So meron nga po dong 5 column which is 6 po pala, sorry. Merong book ID, title, author, genre, ISBN, copies available. Then sa book ID po ang type niya is integer.
Then, null. No nga po kasi auto increment po siya. So, auto 1, 2, 3. Ganon and so on, so on. Auto increment ng integer. So, the key is primary. So, siya nga po yung primary. Then, default niya is null. Then, title is varchar. Pwede po siya maging null. Then, pwede po siyang yes lang sa null. Tapos, default null din po. Then, varchar is maximum 255. Based nga po dun sa in-encode sa taas in-input. Then, author, ganun din po. Same siya kay title, varchar 255. Then, genre, varchar 100. So, 100 nga lang po pinasad nyo dito. So, yan po. Then, varchar 13. ISBN po siya. Sa column ISBN, meron po siyang varchar type. So, pwede pong number and letters. Basta, hindi po lalampas ng 13. Then, copies available, int 11. So, integer 11 numbers lang po siya. Kasi nga, int nga po, di ba? Then, insert into book. Yan po. By using the command insert into. So, then, table name, which is the books. Sa loob ni library DB, nag-insert po tayo ng books data sa database books. Then, ito nga po yung column niya, open and close parenthesis. Kung mapapansin nyo po is 5 na lang kasi hindi na po pwedeng fill yung yung auto increment natin, which is si book ID. Ito po. Kasi nga po auto 1, 2, 3 and so on and so on. Then, meron po dyan si title, author, genre, ISBN, copies available. So, meron po 5. By word values, then insert into, ipapasok ko po si 1984. Yung title niya is sa first column. Then next is yung author, which is si George Orwell. Ito po. Then is yung genre po is dystopian sa third column. Ito po yung first book ng insert into na pinapakaman nyo po sa prelim exam. Then ISNBN, so 978045115 and so on, so on. Meron po siyang 13 characters, so 13 numbers lang po to. Then copies, available copies, ito nga po sunod sa last column. Ang pangalan po is copies available. So yun po, 5 copies. Then the next one is yan nga po, query, okay, 1 row affected. So, nagdagdag po siya ng 1 row. Kasi nga po may auto increment. So, 1 row affected. Then, yan, madadagdag po siya kasi pinili nga po natin si book ng first book natin, which is si 1984 by George Orwell. Then, the next book is MariaDB, Library DB. So, ito po. Nasa loob pa rin po tayo ni Library DB. Using the same command, insert into books, then the 5 columns to be filled, then values. So, ito po yung values niya. The title is Pride and Prejudice. So, ipipill natin yan sa first column, which is the title. Ito na po yung second book. Then, the author is Jane Austen, the second column. Then, the genre is classic. Then, ISNBN. So, ganun pa rin po. Number pa rin po siya. Varchar, maximum of 13 characters. Then, set as 3 copies. Yun po. Then, query, okay. 1 row affected. 1 warning, then 0.03 second. So, yun po. Nag-okay yung query natin, then wala pong error. So, nag-fill po yung 2 book using insert into books, yung name po ng table. Then, select from books. Ginawa ko po dito is, sinelect ko na po siya agad kasi para makita ko po kung ito po yung tamang select from books. Select asterisk. So, select all from books. So, ibig sabihin po, lahat ng nasa table books, maseselect as long as may asterisk po. Yun po yung command niya, select from. Syntax niya po pala, using SQL po. Then, book ID. Yan po. Based naman po sa sa ginawa natin, meron pong 6 na column. Yung sinet po nga natin kanina sa library DB database.
na table books. So, naglagay tayo doon ng 6 na column. Then, which is si book ID, si title, si author, si genre, si ISBN, and copies available. So, by default, book 1, auto increment. So, 1 to 2. 1 and 2 po siya as long as nagdadagdag tayo sa title. Si book ID 1, magkakaroon ng plus 1 and plus 1 kasi nga auto increment po siya. So, the title, ito po yung unang in-insert natin kung napansin nyo po, 1984 title. Using insert in 2. So, ito po, author niya si George Orwell. Pareho naman po sa nilagay natin kanina. 1980, ito po, 1984, then George Orwell. Kapareho naman po. Kasi, parang in-scan lang din po yan ng CMD natin. Then, pinil niya po yung table books, which is nasa library DB. Then, genre, dystopian, ISBN. So, wala naman pong error. Kung ano pong tinype doon, yun na rin po yung lalabas. So, ayan po yung kabuuan ng select from books. Then, 2 rows in set. Yun po. May ano po siya. Yan nga po. Dalawa yung nilagay natin. So, 2 rows lang po siya. Dalawang row na may set of 5 columns. Yan po. Then, the next one is select from. The next number is select from books. So, hanapin daw po natin si select from books na merong genre classic. So, yun po. Then, select from books where genre is equal to classic. So, yun nga po. Using where, then the column name, which is si genre. Tapos yung value niya po, which is yung classic. Using syntax select all from books. Yun po. So, kung marami po tayong marami po tayong record sa book. Kasi nga, database. Pag select all po, select all from books. Tapos, where genre is equal to classic. Hanapin niya po lahat ng genre na ang value is classic. So, yan po. Din-display niya is, isa lang naman po, which is yung second book na in-input natin kanina. Book ID, number 2. Pride and Prejudice. Tama naman po siya dito sa second book. Then, Jane Austen, classic, then ISBN. So, wala naman pong mali. Kung ano yung kanina, yun lang din po yung display niya. Kasi nga po, siya yung hinahanap, classic. So, yan po. Then, the next one is MariaDB, Library DB. So, ito po yung command. Select distinct genre from book. So, yun nga po, sabi niya po, yung distinct po. Ito po yung unique distinct kasi nga po na-select na si classic kanina. So, ito po, select distinct. Na-select si classic. So, nandito pa rin siya kasi distinct nga po siya. Although na-select na siya dito. So, yes. Ibang command na po siya. Select distinct genre from book. So, meron pong dalawang genre doon. So, yan po. Dystopian and classic. Yan po. Din-display niya lang po yung genre. Parang inisan niya lang po. Para mas malinaw. Kasi genre lang naman po yung hanapin natin . So, kung papalitan po natin yung genre ng author, so, yung dalawang author lang din po yung lalagay niya. Then, pag title, ganun din po. Pag book ID, pwede rin naman po siguro. And then, yun po. Then, ISBN, ganun din po. Then, copies available. As long as nandun po siya sa record. As long as yung distinct from books nandun po. Tapos, basta mabasa po ng SQL syntax. Yan po. Select from distinct. Ganun po yung command ni distinct. Hanapin niya po talaga yung naka column na isa-set natin dito. Then, from table. Then, 2 rows and set. Yan nga po yung kanina. Meron lang po tayong 2 books. So, 2 rows lang din. Then, library, describe books. Pinadescribe nyo nga po yung book. Then, ito pong describe book na to, ito rin po yung ginawa ko kanina. Kasi nga po, yun yung, pinapagawa sa prelim, exam. Then, yan po. Sinunod ko lang po yung instruction. Tapos, book ID. So, dinescribe niya lang po yung, table books, which is si book ID. Ang type niya is integer na mayroong 11 characters. Maximum 11 characters. Then, title, varchar.
then author, barker, 255 maximum characters. Then the next one is 100, maximum 100 characters, genre. Then ISBN barker 13. So po yan, meron pong maximum na 13. So number lang po nilagay natin doon. Base lang po sa pinalagay niya sa prelim, then prelim examination. Then copies available, integer 11. So pwede po siya maglaman ng 11 numbers. 11 characters, set of numbers. Yun po. Then null, no, yes. So yun din po yung kanina. Primary key si book ID, then yung default niya is null. Then yung extra is yung auto increment si book ID, which is nagsiset ng auto plus 1. Basta nalalagyan yung column ng column na sinet natin. Then the next one is describe book, yung pa rin po. So dinalawa ko lang po yung kasi dalawang po yung pwede maging command niya. Pwede pong des or describe. Then the next one is update book. So yung po pinapa-update niya, which is yung title niya is 1984. Meron nga po siyang 5 copies nung una. So yan po. Ito po yung unang copies niya is 5. So pinapapalitan niya po dito na gawing 4. So yan po, update book set, copies available were equal to 4, then where title is equal to 1984. So yun po. Nabasa naman po siya agad nung CMD command prompt. Then rows match. So nag-change po siya ng isa, which is yung kanina na set of row. Yung 1984 book ID title. Then book ID number 1 din, ang title niya po is 1984. Ito nga po siya. Sinelect from books ko po para makita ko may nagbago. So, yan po. Dinisplay niya po kasi select all from books nga po. Dalawa lang po yung record. So, kitang-kita po agad natin na napalitan siya. Kaninang 5, naging 4 na lang po. Then, Pride and Prejudice, ganun pa rin naman po kasi wala naman po tayong binago dyan eh. Then, the next number is delete from books where copies available is less than to 5. So, yan po. Delete from. So, di-delete po natin lahat ng less than to 5 na nasa loob ni books. So, yun po. Kasi nga po, 4 and 3 lang sila. So, pareho silang less than to 5 o mas mababa sa 5. Nabura po silang dalawa. Then, select from books. Ginawa ko po siyang select from books para makita lang po natin na empty set na po talaga siya books, na gumana po yung delete from syntax natin sa SQL. So yan po. Then MariaDB library, drop table books, yan po. Yan po yung pinakahuli. So na-drop na po siya. Then dinescribe ko na lang po ulit kung nandun pa talaga. So error 1146, table error doesn't exist. So yan po, wala na pong laman yung table. Then describe books, hindi na rin po mahanap si librarydb.books. So yan po, that's all lang po sa prelim examination. Thank you po for listening.